Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Tunay na dakila siya sa lahat, walang maliw ang paghahandog niya. Halin. Sa bawat pagsubok, mahirap bago maitawid, lalo't higit kung karamdaman. Ang wika nga, ang salapi, maraming paraan para ikamtan. Hanapin mo ang kaparaanan, masipag ka lamang kung may lakas ng katawan. Masusumpungan mo ito't mahahawakan. Subalit ang karamdaman na pinakikibakahan, isip at damdamin kasama. Kung mahina-hina ang loob mo, takot ang umaatikabong, magiging damdamin ng bilang tao. Subalit, nang dahil ang Ama'y buhay, sa lahat ng nananalig at nagtitiwala, buhay siyang kumikilos, buhay siyang nagbibigay ng lakas ng kalooban. Aanhin mo ang kayamanan, kung hindi ito magbibigay kaligtasan. Aanhin mo ang lahat ng nakamtan, kung kapariwaraan ng kaluluwa ang sinapit ng sinuman. Subalit, kay sarap maging isang mayaman, kung sa kabila ng yaman, damang-dama pa rin ang kalooban ng Ama, minimithi pa rin siyang sa tuwi na ay hanapin, damhin, at kamtin. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kay sarap purihin ng Ama, pagdalisay niya na naging pagtitig sapagkat pawang katotohanan, walang ibang Ama na tunay na mahiwaga, dakila, mapagpala, maliban ang Diyos na dakila. Nawa, sa patuloy na pakikinig ng bawat isa, manamnam at lubos na makilala ang Diyos na pinakikilala sa dakong ito. Ang Diyos na hinahanap ay mga anak niya na tuwirang pinangalat niya sa daigdig upang magpuri, magparangal sa kanyang kabutihan, kadakilaan, hindi para mawalay at magkasala at maparusahan niya. Kay buti ng Ama, walang mithiin siya at pagnanasa bawat isang anak niya, kanino mang anak niya, saan man dako, anumang lahi, kundi ang pawang kaligtasan nila. Halina, halina, halina mga mahal ko, naway manamnam nyo ang bawat katagang tinuran ko. Manuot nawa sa kabituran ng inyong puso, manalaytay sa buo niyong katawan, ang paghahari ng Ama at ng Anak sa pamamagitan
ng Espiritong Banal. Ang may pandinig ay nakarinig. Maring magtaka kayo, bakit kay aga pa? Yan ang patotoo ng Ama. Ang tao'y dapat sa tuwinay naghihintay. Sa tuwinay laging nakahanda, sapagkat hindi mo batid ang magaganap sa buhay mo. May maaga na akala mo'y malakas ka, yung pala'y hindi na. May kukupad-kupad na akala niya'y matagal pa ang buhay niya, yun pala'y hindi na. Kaya't sa kasabihan man ng matatanda, mapalad at maagap ay mainam. Mas mabuti ang maagap kaysa kukupad-kupad. Mas mabuti ang maagang gumising kaysa sinisikatan na ng araw, hindi pa namumulat ang kanyang mata, ni hindi natutong magpasalamat siya pagdakay tatalima na sa lahat ng gawain niya. Mapalad ang patuloy na handa at sa tuwina'y naghahanda, walang sawa sa maghapon, hindi niya binibilangan ang Ama sa kanyang mabubuting ginagawa, kundi patuloy niyang binibigyan ng kalugod-lugod sa pananaw niya ang Ama sa mabubuti nilang gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Humango tayo mula kay Lucas. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mugmog o mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at tinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narito ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga po ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon." "Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham,
Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Marami ang nagmimithi sa larangan ng kayamanang pang-pisikal na material ang hinahanap kaysa kayamanang pang-espiritual na pangkabanalan ang hanap. Subalit ano nga baga ang pakinabang nito? Pansamantala lamang sa lupa ang lahat ng bagay. Walang panghabang panahon na bagay na kinamtan ng tao na dala-dala pa rin niya hanggang kamatayan. Wala siyang tatamuhin na may susulit niya sa Ama upang ipambayad sa kanyang kamalian sa kanyang mga naging kasalanan. Walang ibang maipambabayad ng mga kasalanang ginawa ng tao, maliban ang magsisi at magbagong buhay siya. Ang nawalay ay maaring magbalik sa kanyang amang nawalay. Ang kanyang katauhan sa maluwat niyang pagkaligaw. Pagmimithi ng mga bagay, pag-aalala sa buhay, paghahanap ng kalayawan, at pagpapasarap sa ibabaw ng lupa. Mga mahal, marami ang naghihirap ang kalooban sa hirap ng buhay. Subalit, ang magkasala ay walang paghihirap na dinadala sa damdamin ng mga nakaligaw at nakawalay sa Ama. Hindi ito ang hinihingi ng pagkakataon para iligtas ang kaluluwa mo. Hindi ito ang mga bagay na gagawin na ikakamit sa iyo at ibibigay sa iyo para makapagligtas ng kaluluwa mo. Kaya't mapapalad ang mga nakaliwanag, nasa liwanag at nakamit ang liwanag. Sa kabila man ang hirap, sakit at dusang pinagdaanan, sapagkat ang Ama ay kinilala at tinanggap ng kanilang kalooban. Natutunan nila ang ganang kalooban at kagustuhan ng Ama. Sumunod sila sa kanyang pag-aatas. Sumunod sa kanyang mga banal na aral. Gumusto sa kanyang mga kabanalang gawa. Nagmithing manahan sa kanila ang Amang dakila. Mapapalad kayo mga mahal ko. Kung sa bawat araw wala kayong laman ng isip at damdamin, kundi kung papaano makatitighaw kayo sa bawat panahon ninyong nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, na hindi nakalimot kayo sa pag-asang ang Diyos Ama ay sumasa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sa panahon nitong si Lazaro, sa kanyang kasaysayan na hinahayag nilathala sa lupa, isang pulubi, walang dangal sa kapwa-tao, walang karangalan sa kapwa-tao, isang hamak na pulubi sa pananaw ng mata ng tao, isang kahabag-habag sa mga kapwa niya na maraming nagsasabing kaawa-awa, subalit hindi binabahaginan. Nabata ang buhay bilang tao. Nagpakasakit bilang isang katauhan. Walang sarap na nalasap sa ibabaw ng mundo. Walang kagaanan ng buhay na nakita hanggang sa kamatayan niya. Subalit, mas mainam ang kinamtan niya sa isang nagpakasarap sa ibabaw ng lupa. Naging malayaw, sagana sa lahat, natikman ang lahat, nagawa ang lahat ng nasa, natunguhan ang lahat ng nais tunguhan, nakamit ang lahat ng nais kamtan, habang may magagawang salapi niyang hawak. Subalit sa pagwakas,
ng buhay. Ano ang sinasapit ng mga taong ganito? Na hindi nakakilala at kumilala sa Ama, samantalang kay laki ng pagkakataon na dapat ay kumilala ng dahil sa saganang buhay. Na mabatid kung sinong naglagak, nagpahiram ng lahat sa kanila upang ito'y kanilang kamtin at mahawakan. Mapapalad ang pinagpalang yumaman, subalit hindi nawalay at sa Ama hindi nakalimot, at patuloy na nagugunita. Kung wala ang Ama, wala silang pagpapala. Kung wala ang Ama, wala silang buhay. Kung wala ang Ama, walang puhunan ng kalusog at kalakasan. Kaya't pakinabang na walang humpay, buhay pa sa sanlibutan, taglay pa rin hanggang sa bagong buhay. Buhay na walang hanggan, tinamasa na ang sarap sa buhay sa lupa, tatamasahin pa ng kaluluwa ang ginawa niyang kabutihan. Mga mahal, hindi mahirap magbago, hindi mahirap magpakatotoo, hindi mahirap magpakatotoong magpakatotoo pa habang nabubuhay. Ang mahirap kung di mo nakilala ang Ama, sadyang napakahirap gawin ang pagbabagong buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sino nga bang patay ang alam mong namatay na pagtapos o pagdakay binaba sa lupang paniniwalaan mo pa? Paano makapangungusap ang patay? Kaya nga maliwanag ang tinura ng Ama, ako'y sa mga buhay, hindi sa mga patay. Sa mga patay ang pag-iisip sa kanyang katotohanan. Sa mga patay sa pananalig na walang alam, kundi ang kapwa at kayamanan ang pinananaligan na magtatawid sa kanila bawat araw. Patay sa pagtitiwalang Diyos Amay magagawa ang lahat sa kanilang buhay. Mapapalad ang tigib ng pag-isip sa mabuti at pag-aalalang Ama ay buhay at kailanmay hindi sila pababayaan. Mga mahal, masarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Tuturuan ka ng lahat ng marapat, ibibigay sa iyo ang katatagan, ang liwanag, ang lakas at sigla, kung paano humarap sa buhay, kung paano ka magtatamasa ng buhay na walang hanggan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Ay buti ng Ama kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan pa man, mataong kanyang amin na mahal. Yamang kayo naririto, naisin nyo ang matuto sa mga aral na mabubuti na mula sa Diyos Espiritu. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, amay buhay magpakailanman. Buhay ba ang Ama? Pagkatapos ng pakikibaka, tulad ni Lazaro, kinamta ng luwalhati at galak ng kanyang kaluluwa. Subalit, hihintayin pa bang mamatay ka muna? Kung magbago ka ay huli na. Kung halimbawa ay gusto mong makarating sa buhay na walang hanggan, magpapasarap ka muna at kung kailan hindi mo na kayang kumilos, hindi mo na kayang gumawa, na yung ginagawa mo ay nakakapagpaaliw pa sa puso mo at nakapagpapagalak ng kalooban mo at nakapagpapaliwanag ng isip mo, doon ka palang bakikilos. Masarap ang pagbabagong maagap
sapagkat habang dinadama mo ang Ama at kinikilala, sa paghahanap mo ng liwanag na taglay niya at pagtanggap mo ng kadakilaan niya ay lalo mong nalalasap ang sarap ng buhay. Kaysa doon sa nagsisikat nagbago nung katulad ka ng isang kasama ng Kristo, nakapako na at oras ng papatayin dahil tulisan, tsaka naalalang magsisi, hindi na nadama ang magandang buhay, ang magandang paghihirap, ang kanyang dinasa. Kung kailan wakas na, tsaka nagbalik loob sa Ama. Masarap ang maagap na pagbabago, na habang araw kang nabubuhay na may kalakasan pat kalusugan, napupuri mong buhay na buhay ang Ama sa buhay mo. Napapasalamatan mong tigib ng galak ang puso mo sapagkat nakita mo ang paghango niya sa iyo. Sa mga dinanas mong balakid, bagyo ng buhay. Masarap sambitin, purihin ka dakilain Ama sa ginawa mong pagliligtas sa akin. Sa karamdaman, aking nakamtanang kagalingan. Sa hirap sa buhay, aking natamo ang kaginhawahan. Sa mga pinagdaanan kong hirap ng kalooban at sakit ng kaisipan, ako'y nahulagpos at kinalagan mong ganap. Sapagkat ika'y nakilala ko, masarap palang mabuhay sa piling mo. Sabi pa ng bulol. Subalit, wika nga, masarap mabuhay sa piling ng espiritu mo habang nariritong malakas na nagsusumigaw sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ano nga ba ang pinagsusumakita ng taong pagkamal ng salapi? Samantalang, hindi naman ito dadalhin kung saan dako na paroroonan kapag namatay. Kasi po, inaalala ko yung pamilya ko pag iniwanan ko. May pamamana ako. Paano naman at gaano kasiguradong mauna yung ina't ama sa anak niya? Paano kung nauna yung anak na pinaghahandaan niya? Pagkatapos ng kanyang pagsusumakit, pagsusumikap, wala pa rin. Tulad ng isang senaryo at kaganapan ng isang ina na sabi niya, magdamag, maghapon, nagtitinda, walang sarado. Pagkatapos, ang katwiran ay, para po nang sa gayon, mayroon akong maibigay sa mga anak ko. Unang anak, anong naging pakinabang ng pinaghahandaan? Mga mahal, bakit kaya hindi gawin ng tao, kasabay ng pagsusumikap at pagsusumakit na mata mo ang magandang buhay, ang pakikipagrelasyon ng totoo tama ay ginagawa pa rin, sapagkat maari namang nagagawa mong kabutihan, kasama pa rin ang pagmamagandang loob mo na magawa mong gawin ang magandang kinabukasan ng pamilya mo'y maibigay. Alin kaya ang masarap? Kasabay ng paghahanap mo sa liwanag, sinasabay mo ang paghahanap ng iyong kinabukasan, ay may kinakain. Kaya nga't maliwanag na tinuran, hindi lahat ay pare-parehas ang gampanin, hindi pare-parehas ay kaukulan nila'y pantay-pantay, hindi pare-parehas ang kaukulang buhay na wakas, bagamat pare-parehas ang buhay, sapagkat tulad ng pagsilang, hindi sabay-sabay. Mga mahal, kay sarap ng tagumpay na magsusumigaw kang buhay ang ama mong nakilala at nasumpungan. Mga mahal, narinig ang kasaysayan ng isang mayaman at mahirap. Ni hindi may sausaw ang kanyang daliri,
para iabot sa isang mayamang nagpasarap. Mga mahal, pawang katotohanan, kapag nalulumod ang tao sa kanyang pakinabang na nakamtan sa lupa, hindi na naalalang bandang huli may wakas at hirap ang sasapitin ng kaluluwa. Masarap ang nasa patag na kalalagayan, pantay ang bawat araw, naroon ka sa mabuting kalalagayan, nandun ka pa rin sa liwanag na bahagi ng Ama sa iyong buhay. Mga mahal, walang mabubuhay nang hindi kumakain, walang mabubuhay na hindi nananamit, walang mabubuhay na hindi magpapahinga. Subalit, sa tuwin ay tandaan, ang buhay na ninanasa ay kaginhawahan, pagpapahinga, kalayawan ay may wakas. At iisa lamang ang nagpahiram, nagbigay nitong buhay. Huwag kalilimutan upang sa gayon, anuman ang ninanasang kalayawan, kagandahan ng buhay, Ama pa rin ang magbigay ng katagumpayan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos, mga mahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Dakilang aking Ama, maraming salamat na matuturan at mabibigkas ng iyong anak, ng lahat ng iyong anak na sa iyo'y nakasumpong naganap. Kaya't patuloy mong paramihin sila, patuloy mong bahaginan sila, at huwag kang manghinawa at magsawa sa pagpapaabot mo ng iyong mabubuting balita. Huwag kang manghinawang magpatawad, aking Ama. Huwag kang magsawang patuloy na kumupkop sa mga naliligaw. Ay patuloy kang mag-akay. Sa gayon, hindi masasayang ang pagbaba ng iyong espiritu. Hindi masasayang ang paggamit mo sa iyong mga anak. Yamang ikaw ay tinanggap at tinalima nilang ganap, ang sayo ay sumunod at sayo ay nakinig. Sa gayon, mararagdagan ang bawat araw na sayo ay dumadakila, nagpupuri at nagpapasalamat. Tulad ng sa panahong ibinaba mo sa lupa bilang nagkatawang tao, kung papaano ka pinakilala, kung papaano ka pinadama, kung papaano ka inulat sa ibabaw ng lupa. Sa panahon ng Espiritong iyong ibinaba, gayon din ang ginagawa. Eto sila, mga mahal na anak mo, na nagsusumakit at nagsusumikap na sa iyo'y maglingkod, sa iyo'y maghanap at makinig ng iyong mga salita, upang namnamin at itimo sa kanilang diwa. Ang may pandinig ay patuloy na makarinig. Ang may pangunawa ay patuloy mong sidla ng pangunawa. At ang wala pa, samot dalangin ko sa iyo, Ama, buksan mo sila, upang sa gayon mawawa nila kung ano ang iyong nasa kalooban mong maghari at manguna, huwag ang kalooban nila. Tulad ng tinuran, alisin mo ang saro sa dibdib ko upang mapagtagumpayan ko ang mundong ito. At sa panahon ng iyong espiritu, alisin mo ang balakid sa mga hinirang mo upang kamtin nila ang kaluwalhatian ng tagumpay at may putong mo sa kanila ang marapat na gantimpala na iyong nilalaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos?
Kay buti ng Ama, kay dakila niya, mga minamahal, maari nga pong masabi ng iba, pwede palang mas maaga. Magagawa pala ni Apo Kunching ang maaga kaysa sa dating hindi ba't hindi niya ginagawa? Opo. Subalit kung susundin ang inyong mga nasa, mababawasan din po ang partisyon ng iba. Bakit? Sa ibang bansa, ang bandang alas 9, bandang alas 10, gabi sa kanila, maaga pa. Sa araw naman, nasa mga trabaho sila. Alam ninyo, ang katotohanan, time is gold sa Amerika. Buhay ba nga ma? Subalit, bakit ganun, Apo Kunching? Patuloy bang ikaw na lang ang magbibigay? Hindi po. Subalit tulad ng isang halaman, pag hinasik mo't tumubo, kailangan patuloy mong diligin. Kapag ito ay natigang sa tubig, siguradong mangunguluntoy. Kayo, kung may tumubo na sa inyo at ayaw nyo nang padiligan, samantalang may paraan, may sisibol pa bang mga sanga? At kayo'y makapamumunga? At yan nga ang dapat nyong alalahanin at isipin, napakapalad ng taong sumusunod sa Ama. Sapagkat wala siyang inalam kundi sa ikabubuti ng lahat at wala siyang inaalam kundi ang mga kaparaanan upang maipahayag, maikalat ang kanyang mabuting gawa at salita. Kaya naman, hindi siya nagtatatag ng isang gawain o pundasyon na alam niyang hindi malalim ang hukay. Tulad ng isang taong matalinong nagpapatindig ng gusali, sinusukat muna niya ang kakayahan niya kung kaya niyang magpagawa ng gusali. Tinitingnan muna niya yung kanyang halagang hawak bago niya ito ipatindig. Baka ito'y hindi niya kaya, itutugot niya, sayang. Mabubulok lamang ang mga pundasyon at hindi ito pakikinabangan. Alalaumbaga, magnilay kayo mga mahal. Kaya't kung tutuwirin na gusto ng tao'y kanyang kamtin ang sariling kalooban, siya'y mahihirapan. Subalit, kung nanaisin niya ang kalooban ng Ama ang kanyang susundin, yamang siya'y hinirang at batin niyang siya'y mapalad, patuloy niyang nanaising siya'y tumupad, sapagkat batid niyang mapalad siyang pinundasyon ng Ama bago niya patahakin sa daigdig ng kabanalan. Kaya ikaw naman na nagpakatuto at naging tapat, ang matibay mo'y lalong pinatatatag, ang karunungan mong karampot lalong sinisidlan, hanggang sa nag-uumapaw na ang iyong karunungan na hindi malikat-likat at di malirip ng kapwa nilalang. O tao, katotohanan ng tinuran ko, ganang pagkatao nyo'y di magagawang gawin yaon, subalit ganang espiritu, walang mahirap kung makikipag, totoo kayo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. At sinong magulang mong marunong at lahat ng mabuti sa iyo'y batid niya na dapat mong turuan? Sinong magulang na napakabutit mabait sa iyo at mapagmahal na dapat mong pangunahan? Wala kang isip na anak kung batid mo ang lahat ng ginagawa niya sa ikabubuti mo, pagkatapos ay sutil ka pang sa kanya'y lalaban. At ito ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya't ang mga anak ng Ama na batid niyang mabuti at nagpapakabuti, lugod na lugod siyang sila'y kanyang nililingap. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli
walang nahuli na di mauna. Alalahanin nyo, kayo'y tao at hindi kayo ang Diyos, Ama. Kaya't kung ano ang nasa ng Ama, kung tutupad kayo'y kasunod nyo siya. Sa lahat ng nasa nyo't layo na'y walang naiba, sapagkat masigit pang ninasa niyang gumanda't bumuti kayong mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig, muli sumainyo ang kapayapaan. Kaya't ang nagnanasa ng mabuting kalooban, hinahanap ang kabutihan ng Amang mahal. Ang nagnanasa ng liwanag, lumilis siya sa masama, sapagkat batid niya ang Amay banal at hindi mananahan sa kasamaan, at ang kasamaan ay hindi kanya, kaya't hahanapin niya ang mabuti niyang katwiran. Sa gayon, ang itinindig na pundasyon niya ay hindi niya titibagin, bagkos habang nakatuntong ang pundasyon na yaon, sa kung saan dako niya itinindig at pinalalim, lahat ng magtutungo ay makikinabang. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pangunawa ay makaunawa. Ang wala ay humingi ng pangunawa sa amang dakila. At sa katapatan ng inyong pagdulong, hindi kayo mabibigo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sinong makasusukat ng kalaliman ng karagatan? Sinong makasusukat ng malawak na daigdigan? Subalit, ang Amang sa inyo ay bumuhay, tarok lahat ang mga iyan. Sino kakayang hindi niya tarukin ang iyong damdamin? Kaya't kung tuwirang sa'yo ay ganap ang pagtanggap, mababatid niyang ganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, ang may karunungan sa kaukulang kabanalan, nasisiyahan, naliligayahan kanyang kalooban. Sa tuwing naririnig mga banal na aral, nag-uumapaw ang kasiyahan, galak niya'y walang humpay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang bawat pag-aatas ay may kabuluhan, kaysa utos ng tao na di batid kung mapapahamak ka o hindi tao. Kaya't ang sinumang tumalima sa pag-aatas ng Ama, walang pinahamak at pinabayaan siya, bagkos naging marapat sila sa Kanya. O tao, magnilay, magbulay, magtanto kayong lubos, nang maarok nyo ang saki kalooban, doon sa puso nyo'y makapanahan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Muli, ang may pandinig ay nakarinig. Sinong magpapasigla ng inyong katawan na kinatatakutan nyong mga matay? Hindi bagatang sa inyo'y nagbigay buhay at nagpahiram ng lahat ng bagay na sa inyo'y kailangan sa bawat araw? Ano't kung kilala mo siya, pananaigin mo pa ang sariling kagustuhan, samantalang batid mong lahat ay kanyang maibibigay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat walang nabuhay na siya lamang ang nagbigay ng buhay niya, kundi lahat ng nabuhay ay pahiram lamang sa Kanya. Nang hindi niya nakikitang tunay na Diyos Ama niya,
Kaya't kung ito'y nadama niya, pagsusumakitan niyang gawin ang sa kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ang laman ay laman, ang espiritu ay walang butot laman. Subalit tao, may butot laman man kayo, kung inaangkupan ng Espiritu Santo, mapapanaig pa rin ang para sa Ama kung totoo pagtanggap nyo. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't sa inyong pakikipagtotoo, pakinabang nyo'y buong buhay hanggang kamatayan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga anak na tuwiran, na nasang iligtas, kaluluwa nyo't katawan. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tayo na sa Antipolo. Nais ko pong parangalan at pasalamatan ng Ama sa napagtagumpayan kong pagdalisay sa 2 linggo. Halos magtatatlong linggo. Nagsimula sa apo ng kapatid, sa anak ng kapatid, at pangatlo ay sa mga apo ni Kutsing. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong paglinga. Salamat, o dakilang Ama ko. Salamat sa bawat tinawi. Salamat na walang nakababati. Sa magdamag na paglipas nito, kung ano ang mga ginagawa, tanging ikaw ang nakaalam. Salamat, salamat sa lakas ng kalooban, sa pag-asa, tibay na binigay. Salamat sa pagtitiwala mo. Salamat, salamat, Ama ko. Walang hanggang asasalamat ang sayo patuloy na inaalay upang gawing marapat kaming lahat, mga anak, na hinilang mo't sa'yo'y nagpapakatapat. Salamat, walang hanggang pasasalamat sa lahat ng mga pagsubok, pagdalisay mo upang kami subukan sa katapatan ng pagtanggap. Salamat, salamat po sa iyo, Ama. Tuwirang buhay kang ikaw ang aming buhay, ikaw ang lahat, kaligtasan namin mula sa iyo. Salamat, purihin, purihin ka, purihin ang iyong kadakilaan, purihin, purihin kang walang humpay. Habang nabubuhay, huwag nang mawalay ka. Salamat upang kami magtagumpay. Patuloy mong kami ay tanglawan. Huwag mo kahit saglit man lang ay iwanan.
upang patuloy na kami tumatag sa bawat araw, kami makalaban sa iyong kabanalan. May pagsumigaw, mga aral mong dinarata, may pagwagayway ang iyong kabutihan, makamta naming lubos, gantimpala mong laan. Pagkat ikaw ama naming lahat, ang aming buhay. Amen. Amen. Buhay ba ang Diyos? Paumanhin po, ay magpapaalam. Salamat, purihin, purihin, purihin ang Ama. Ngayon po ay recognition ng aming mga apo at pamangkin, anak ni Bunso, na nakibaka po sa noong mga panahon na bata kami. Naririnig ko po yun sa matatanda, kapag tinigtas ka ng tiba-tibe, kayong totoo, kamamatay. Subalit ngayon po, sa bahaging kaloob ng Diyos, na kami ay pinatapang na magkakapatid, 3 kaming magkakapatid na naglilingkod kapwa, ubo, sipon, na walang boses, pati mata, maga, lagnat na nangongwarenta, na bilang tao'y tukso ng gustong daling ko sa ospital. Subalit, malakas ang udyok at katagang labanan mo, anak. Gagaling ang mga apo mo. Paano ko mapapatotohanang may ginawa ako sa kahiwagaan ko kung hahanapin mo ang gagawin ng tao? Kung ano ang itinuro ko sa iyo, itupdin at gawin mo. At kung ano ang nararapat pa, ay tuturo ko pa. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kahapon lang po yun, ng umaga, nakausap ko ang teacher ng apo ko. Salamat sa Diyos. May pampagalak siya. Subalit, maghapon pa po nilhalagnat ang apo ko kahapon halos. Nakita ni Mami Beth kung ano itsura. Baling kapatid na Beth. Pinagtibay ko po. Sabi ko, Panginoon, gamitin mo ako sa kabanalan mo. Puspusin mo ako ng liwanag mo. Nilalaga ko sa iyo ang aking apo. Pinagkakatiwala ko siya sa iyo. Ilang gabi po kaming puyat sapagkat kung titingnan mo, parang ang hirap ng paghinga. Gaapoy sa lagnat, subalit tinuturan sa akin, hanggang dito lang anak, huwag kang mabahala, wala sa pulmon. Sapagkat kaya lamang ganyan, hanggang lalamunan ay maga. Sinilip ko po, totoo nga po, subalit itong dito, hindi mo na masisilip. Yung apo ko na malaki na, kaya niyang pilitin mo, painom, sige. Subalit siya, palibasa po ay malambing at ang pangunahin pa pong mahirap, wala ang kanilang mga magulang. Mahirap na ipagkatiwala sa iyo. Nawala yung mga anak mo.
magulang ng dalawang ito, paano? Yun ang pinakamahirap na pakibakahan. Lalo na't kung ganon ang makikita mo. Subalit purihin ang Ama. Napakahiwaga po niya. Tinuran sa akin pagkatapos ko naglingkod kagabi, hanggang gabi. Payapa mo ang loob mo, anak. Matulog kang mahimbing at gigisingin kita sa oras na marapat. Purihin po ang Ama. Tumawag po yung aking mga anak na kumusta na daw ang anak. Huwag kayong mabahala. Sa patnubay ng Ama, makakasama siya sa kanilang recognition. Buhay po ang Diyos. Kaya, kahit hindi na po siya magmarcha, kukunin lang yung mga medal. Pwede na. Paalam po, pag na kayo magpabendisyon, malilate po kami. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, salamat, purihin ang Ama. Sa kabila po ng mga pinagdaanan, nalumbay, luha, habang tinitingnan mo ang mga apo mo na parang dinudurog ang puso mo. Sabi nga po, mas masarap ang puhunan ay ang tubo kaysa puhunan. Totoo po yun. Yung mga anak ko, napalo ko nung bata sila. Pero yung mga apo ko po, pag pinag-aagalitan, galit ako sa kanila. Kahit po yung bunso ko, minsan nga nasasabi niya, kaswerte nyo naman. Ako pa napapagalitan, ako nga bunso eh. Pero, wala namang ginawa, kundi bibiruin lang, iiyak. Yun po pala, totoo pala. Napakabuhay po ng Diyos. Kaya kayo po, mahalin ang mga apo. Buhay ba ang Ama? Totoo po, na napakabuti ng Diyos. Kaya po namin ay pagsisigawan ang kanyang kadakilaan na gaganap po sa amin. At ipagpaumanhin, may mga nagte-text po sa akin. Pinababatid po sa akin na ang kanilang mga karamdaman ay halos katulad ng sa apo ko. Paano po nilang pakikibakahan yung araw na ganon? Na maluwat nilang titingnan na lang, na katulad ko? Hindi po nila magagawa. Kaya pasubali, wag mo nang sagutin. At hindi naman sila makasusunod. Sasabihin lang, pinagamot ko kaya po kung hindi gumaling. Bakit po? Sapagkat kailangan ng malalim na pagtitiwala, pananalig, pananampalataya upang tamuhin mo yaong biyayang hiwaga. Totoo po. Wala akong pinainom kahit anong gamot. Kahit nag-aapoy ng lagnat, sapagkat ayaw po ng apo ko. Ayaw niya pong ibuka ang bibig niya ay may sugat. Kaya kahit anong tempra o anumang para sa lagnat, wala po. Talagang siya lamang. Tunay na siya lamang po ang nagpagaling sa kanyang kahiwagaan na pinagtiwalaan ko, dinikit ko siya sa dibdib ko. Sabi ko, Ama, naririto ang alipin mo. Nagsusumamo sa iyo. Ayaw ko pong mag-share ng umiiyak. Sabi ng anak ko, wag daw akong umiiyak. Ayaw daw niya ako nakikita umiiyak, kaya ayoko na po, tatawa na ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumahin niyo ang kapayapaan. Patawad po. Kaya po ako nagbibilang tao eh. Hindi ko po kaya. Sa totoo lang po, mahina ang loob ko. Kung mahina ang loob nyo, sipon lang dati ng mga anak ko, tumatakbo na ako ng ospital. Ngayon po, pinaglaban ko ang kadakilaan ng Ama. Nakamit ko naman po, purihin ang Diyos. Sumain niyo ang kapayapaan po at nawa kayo'y makaunawa. Malilate po ako. Bye-bye po.